Nasa likod na ng rehas ang isang pulis sa Davao del Sur matapos na mamaril ng isang sibilyang habang nakasakay ito sa bus pauwi sa kanilang tahanan. Napag-alaman na lulong pala sa iligal na droga ang pulis at minsan na rin naaresto sa pagbebenta ng iligal na droga ang kanyang kinakasama. Si Paul Montibon magbabalita. Kulong ang inabot ng isang pulis na primary suspect sa isang pamamaril. Ang nasabing insidente ay nauwi sa pagkasawi ng isang pasahero na nakasabayan lang nito sa bus sa boundary ng Barangay Batasan sa Makilala, Cotabato at sa Barangay New Opon sa Magsaysay, Davao del Sur. Kinilala ang nagwalang suspect na si Corporal Alfred Dawatan Sabas ng Police Station 7 sa General Santos City, sakop ng Police Regional Office 12. Nangyari ito madaling araw ng December 28, 2024. Mayroon ding dalawang pulis na rumusponde sa insidente. Mula sa kanilang hindi kalayo ang checkpoint na nasugatan ng sitahin nila si Sabas. Ang mga sugatang pulis ay mga kasapi ng 11th Regional Mobile Force Battalion ng Police Regional Office 11 na sina Corporal Kent Maurith Pamaos at Patrolman Russell Love Tapia. Napag-alamang lasing si Sabas kasama ang kanyang live-in partner na kinilalang si Phoenix Marie de los Santos. Nauna niyang nakasagutan bago niya inilabas ang kanyang 9mm pistol at namaril ng mga kapwa pasahero na nagsanhi ng agarang pagkamatay ng biktima na kinilalang si Reynaldo Bigno Jr. Batay sa impormasyon, matagal nang pinagdududahan ng kamag-anak ni Sabas na lulong sa shabu ang pulis. Bagay na nakumpirma matapos na magpositibo ito sa isinagawang drug test sa Regional Forensic Unit 11. Agad na sinampahan ng kasong double frustrated murder si Sabas sa pamamaril sa dalawang kabaro nito, habang kasong murder naman ang isinampa sa police suspect dahil sa pagpatay sa sibilyan. Sa impormasyon ni dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, nagkaroon daw ng halusinasyon ang pulis na si Sabas habang nakasakay ito sa bus at inakalang may humahabol sa kanya na mga tao na lulan ng isang van at humingi pa ito ng tulong sa pinakamalapit na police checkpoint. Talagang bumalik na talaga ang problema sa droga. Ayun lang yung indication yan. Isipin mo, pulis mismo, masyadong lango sa pinagbabawal na droga, masyadong high, no? Hindi na alam ang gawin, nag-hallucinate na doon sa loob ng bus na hinahabol daw siya. Mayroon daw isang van na nakasunod sa kanilang bus at siya daw ang target. Tapos binaril niya yung isang pasahero doon na sa loob ng bus na security guard, patay. Giit pa ng senador, dismayado siya sa pangyayari habang ikinalulungkot rin nito ang panunumbalik ng iligal na droga at pagkakasangkot pa ng mga pulis na lulong rin sa ipinagbabawal na mga gamot. Kung hindi ka ba lango sa illegal na droga, magawa mo ba yung ganon? Nakita mo yung mata nung nagsiga yung mata nung sa picture nung nahuli siya ng mga pulis doon sa detachment. Talagang kawawa tayo ngayon, bumabalik na naman ang droga at yun, pulis na mismo ang nagiging drug addict at naging killer na. Kapwa pa niya pulis ang pinagbabaril niya. Samantala napag-alaman rin na ang kinakasama ni Sabas na si De Los Santos ay kilala umanong shabu dealer na naaresto sa entrapment operation sa Kidapawan City noong Pebrero taong 2024 at nakulong pero nakalaya rin dahil sa isang probation program ng pamahalaan. Bigo pang makapagbigay ng pahayag ang headquarters ng PNP kaugnay sa nasabing insidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.